Okay, good evening. Ako nga pala si Ricardo Autida. Ito nga pala yung podcast na ni Stephen Paul Jobs sa kanyang Apple company. Ang gamit ko ngayon is MacBook Pro. So, ang pag-usapan natin ngayon is the Success Principles Book Review. Book Podcast Review by Ricardo Autida. Ano nga topic sa The Success Principles? Marami yan eh. Over 600 pages yun or less. Tsaka ito yung time na nag-aaral pa ako sa college sa PCC Salvania. Naalala ko yung mga 2010 to 2012 until nag-stop ako. Tapos ayun, sa laging pagbabasa until natapos ako sa school. Tapos out of job ako for 2 years after na-fired sa trabaho dito sa Paramount Hotel. Lagi pa rin ako nagbabasa until na-realize ko na sa pagbabasa ng libro, kahit isang idea lang, magbabago yung buhay mo. How? Kailangan mo i-apply yung mga natutunan mo. You don't have to memorize every word, every detail sa libro. Magagaya mo yung author. For example, malalaman mo din sino yung author. May memorize mo yan sa conscious mind mo, yung si Jack Canfield sa The Success Principles. For example, meron yung 3 major roadblocks to success. For example, 1, emotional roadblock. 2, immaturity, yung parang ganun, yung immaturity for your mental. Hindi ko malala kasi matagal na to. Tapos meron pang lack of belief sa sarili mo. Meron din 2 major events para sa buhay mo. Una, yung blame your events, blame your current life and your situation. Or 2, pangalawa, yung be blissful kahit ano mangyari sa buhay mo. Be thankful kahit may masamang mangyari. Kahit ano pa, be blissful, be thankful, thank them, at saka iba pa. Meron ding ants na natutunan ko, yung automatic negative thoughts. Ano yun? Kahit hindi ka magsasalita pero naisip mo na negative ka. Paano mo nalaman na negative ka? Kasi for example, ganito yun. For example, Facebook ads. Tapos meron kang i-promote program. For example, yung network marketing at saka affiliate marketing. Mag-iisip ka na walang bibili nito, sayang gastos mo, yan ang negative. Tapos kahit hindi mo sabihin na negative ka, for example, meron kang sasabihin kaso hindi mo masabi yung totoo, pero nasa isip mo. Ang tawag doon, hindi conscious mind, intuition, your inner voice. Yan ang mga ilang natutunan ko sa libro, yung inner voice or conscious mind, intuition or subconscious, conscious mind, tsaka marami pang iba. Dito ko natutunan kung paano mag-isip ng kakaiba, tsaka kung paano mag-apply sa trabaho. For example, mag-apply ka ng trabaho, mostly yung iba, diba? Uunahin yung requirements, uunahin yung resume, tsaka iba pa, paano magpapaganda ng resume. Kasi ako nung natutunan ko, marami din pagkakamali. For example, magtatanong kung hiring ba sila, kailangan ba ng employee, kailangan ba ng trabaho upang dagdag na employee, andang mga requirements. So binago ko yung approach ko. Ang ginawa ko, ganito na lang, gusto ko mag-apply dito, kung meron ba yung bakante, anong gagawin, paano mag-apply, online ba, mga ganyan. Hindi yung magtatanong ng hiring, tinatanong ka na lang na gusto magtrabaho dito, ganun. Yung feeling mo na mafe-feel nila na talagang gusto mo, di ba?
Tsaka, kung hindi nyo pa kilala si Jack Canfield, search mo na lang sa Google The Success Principles by Jack Canfield or search mo lang Jack Canfield. Binili ko tong libro kasi nalaman ko yung si Jan Kalub. Kasi number one top, I'm not sure if number one siya until now, pero isa siyang motivator or speaker. Na-meet niya si Jack Canfield, si Robert T. Kiyosaki, at saka iba pa. Marami din siyang story sa kanyang buhay. Naging successful siya, yumaman, tapos lumihirap pa rin. Tapos yumaman na naman. The reason why kung bakit gusto maglabasan ng iba, hindi lang para yumaman, kung hindi, para magsulat ng libro. I want to write a book. Tsaka marami pang iba. At tsaka the reason why na pumasok sa network marketing industry or profession kasi desperate ako. Gusto kong magkapera. Tsaka, for example, anong gagawin ko sa pera? Pambayad sa tuition fee. If baka sakaling makapag-aral ako ulit. Pambayad sa utang, sa mga bills, sa mga kailangan. Tsaka, munti ka na doon nag-quit. Munti ka na nag-quit o nag-give up. Pero, nung time na bumalik ako, nag-decide ako ng magbasa ng libro. Ayun, I keep buying books sa Amazon.com. Paano ko nalaman yung Amazon.com sa ate ko? Kasi ang pag-networking is just not about recommendation. It's about telling your friends other people's product by sharing it. So, paano mo ito ma-share? Through law of reciprocity. Reciprocity. Ano yun? It means by law of giving. Or parang magbibigay ka muna ng offer pero hindi bribe. Ano yung bribe? Yung parang panluloko, pangnilinlang. So, brahin ako sa topic, di ba? So, nakikita ko dito sa hindi monitor, sa laptop ko, laptop monitor, mga 7 minutes na. So, let me try to reach it to 10 minutes. And I hope ma-upload ko ito sa online. Kailangan pa ata magbayad kasi like Amazon Now, hindi ko alam kung anong mga website na yun, pang-upload sa mga podcast. Kailangan kasi yan merong payment eh. So, sa bawat na binibili mo, courses online sa iba pa, nagkakapera sila. Pero ang benefit mo, tingnan dito. Ano yung features? Kung magagamit mo ba? No matter how wonderful or gaano kakanda yung company mo, o yung pinapasukan mo, kung hindi ka naman, kung wala kang gagawin, hindi ka kikita ng pera. Pero, I want to tell you, kung nakikinig kayo nito until now, kung sino kayo, hindi ko alam kung if meron ba makikinig nito, na there's no shortcut to success, hindi ka yaman bigla. Kaso, walang imposible kung magdi-dream high ka, at saka, do not avoid those skeptic people or negative people. Admire them, share up with them kasi kung wala sila, hindi ka magaganyan, di ba? Hindi mo sasabihin sa sarili mo na kaya ko to. For example, may advice ko sa'yo if nakikinig ka pa rin until now. What if nawala lahat sa'yo? Yung mga pangarap mo lahat, anong gagawin mo? Babalik ka sa pag-aaral or mag-networking ka? Yun nga ang ibang mga mayaman ngayon, they admire networking. Bakit? Kasi hindi mo na kailangan maglabas ng malaking capital. Wala ka nang ilalabas na products na kailangan pa mag-invento from scratch. Sagot lahat ng company mo. Pero huwag kang mag-alala if for example wala kang kita kasi wala kang babayaran na taxes, wala kang babayaran pang sahod sa employee mo kasi wala ka ng employee. Tsaka kahit magsara mo yung company, pwede kang lumipat sa iba. Home jobs lang, hindi lang basta home jobs, basta online. Kung ang business mo wala sa online, it doesn't work. Kaya nga may website, diba? Like facebook.com, youtube.com. Natutunan ko din yung kina Mike Dillard. I'm out of topic na pero share ko na lang.
Nag-retire na si Mike Dillard as an online entrepreneur kagabi. Hindi ko alam kung bakit, pero meron siyang sinabi o shinare sa last webinar niya na about sa front end, back end, tsaka yung mga offer, tatlong offer, merong monthly, merong one time, merong low payment, tsaka yung trial. For example, if merong products na may trial, dapat meron ding bayad na low payment. Tsaka iba pa. Pero advice din niya na do not think of your list or email list as a money. Think of them as a relationship, a friend. Hindi lang basta status, hindi lang friends, Facebook friends. Treat them as hindi lang basta business partner, hindi lang nagkukuni ka tapos papasa ng link tapos kikita ka ng pera, di ba? Tsaka marami akong naisip dito. Kung nasa harap kita ngayon tapos feeling mo negative ka o positive, kahit positive thinker ka man kaso hindi ka mag-join sa business, okay lang. Ang sa akin lang, happy ako na pinapakinggan mo ito. Tsaka yun lang. Sige, salamat. And sa lahat ng mga Filipino dyan sa abroad, tsaka sa iba pang bansa, sa Pilipinas, I want you all guys to think as an entrepreneur. Mahirap maging employee lang, hindi ka yaman. Bakit ko parating sinasabi sa umpisa pa ng yaman? Kasi yun ang takbo lahat kahit homeless ka, for example, gusto mong yumaman, di ba? No matter how we deny na hindi mo kailangan ng pera, pero yung garbage collector mo, kailangan din ng pera mo. Yung pang-electric bill, kailangan ng pera, tsaka iba pa. If wala kang pera, paano ka magbayad sa taxes? Kasi lahat ng bansa mayroong utang. Walang libre ngayon. Ang libre yung idea, imagination. Sabi nga na Albert Einstein, imagination is greater than knowledge. Pero sabi ko naman, handing money without knowledge is dangerous. So, yan lamang. Thank you and God bless. Bye.